dito na natin tatapusin. Kasi po lahat itong names na ating mga enumerate simula nung nagsimula tayo sa Name of God series, sa kanya ho nakapatungo ito. Dahil ang sentro ng Biblia, from Genesis to Revelation, is si Lord Jesus Christ. Sa Genesis, hindi po ang bida ron si Abraham, si Moses, si Joseph, si Jacob, si Moses, si Joseph. Hindi po sila ang bida ron. Si Adam, si Noah, si Abraham, si Jacob, si Moses, si Joseph. Yun po yung mga secondary roles lang. Yun po ang role play nila. Sila po ay mga supporting role player lang. Ang bida po doon ay ang Panginoong Jesus. Siya po yung sa Genesis 3:15. He is the seed. Amen? Siya po yung scepter na sinasabi ni Jacob na mag-rule coming from the tribe of Judah. Ganun din po, hanggang umabot po tayo sa Revelation. Kaya nga po sabi sa Revelation, ang Panginoong Jesus, tinawag na siya na yung sa pinakang pangalan. Siya yung hari, siya yung pinakahari sa lahat ng hari. Siya yung Panginoon, siya yung pinaka-Panginoon sa lahat ng Panginoon. Siya yung Word of God. Sinasabi ko sa Revelation na napag-aralan natin last week. Kasi po ang pangalan ng Panginoong Jesus, siya na po lahat yun. Yung Jehovah, doon po galing yung pangalan din ng Panginoong Jesus na Yeshua. So today, mag-aaral po tayo ng pangalan ng Panginoong Jesus. At ito po ay makikita natin po doon sa what's in the name of the Lord Jesus Christ. Why the Lord Jesus Christ? Named Jesus. Amen? At ito ay makikita natin doon po sa kanyang kapanganakan. In the story of the birth. Kaya mukhang Christmas po ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. So babalik po tayo. Maalam ko, na naman po, September, October, wala nang 100 araw, Pasko na, pero unahan na po natin itong Christmas story nito. Dahil ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi po, sa Christmas story sa Gospel of Matthew, po makikita natin na meron po dito mga pangalan ang Panginoong Jesus na binanggit. At 3 po ito. Basahin po natin from verse 18 ng chapter 1 ng Matthew from the New Living Translation hanggang verse 23. Matthew chapter 1, 18 to 23 from the New Living Translation. Sabi sa verse 18, "Now this is how Jesus, the Messiah," first name, the name Jesus, the Messiah, was born. His mother, Mary, was engaged, married to Joseph. But she was still a virgin. She became pregnant by the Holy Spirit. Take note, napakahalaga po yung virgin birth. Naulit-ulit ko po ito. At yung pregnant by the Holy Spirit. Kasi po dito sa bagay na ito, mapapatunayan natin na si Jesus is the Messiah. At si Jesus, siya yung Son of God. And He is the very God and the second person of the Trinity. Why? Kasi po dito, virgin birth and by the Holy Spirit. So this is a miraculous na pangyayari. Hindi po gawa ng tao. Amen? So take note po yan. Kaya po sa ating I believe in God, diba? Sa ating Apostles' Creed na dinedeclare sa mga churches, isa po yun, born by the Virgin Mary. Mahalaga po yun. Pero pagkatapos mong panganak si Lord Jesus Christ, hindi na po naging virgin si Virgin Mary. Siya po ay naging Mama Mary na. Yung mga anak pa niya kay Joseph. Pero napakahalaga niya, verse 19, another supporting actor, Joseph, her fiancé, being a just man, decided to break the engagement quietly so as not to disgrace her publicly. Verse 20, as he considered this, he fell asleep, and an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, "Do not be afraid to go ahead with your marriage to Mary, for the child within her has been conceived by the Holy Spirit." Pangalawang banggit yun. 21, "And she will have a son, and you are to name him," what? Ano po pangalan? Jesus. Kanina po, Jesus the Messiah. Here, Jesus, for He will save His people from their sin. Verse 22 says, "All of this happened to fulfill the Lord's message through His prophet. Look, the virgin will conceive a child."
binanggitan naman po yung word ng virgin. So mahalaga po yan. So wag po kayong papayag na hindi po virgin birth si Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi po, mananalin boy ng kanyang pagka-Diyos. At sinasabi po ng Biblia na ganun po yung pangyayari. Amen? So kung meron po nagke-claim na siya ay Son of God, kailangan po virgin birth siya. Amen? Kung meron po ibang sabi dito, ay ako, meron po kasi taga-Pilipinas, dinadeclare niya siya si Jesus na eh. Tanungin mo, pinanganak ka ba ng virgin, ng nanay mo na virgin pa yung nanay mo? Pag hindi po, hindi siya pwede. Amen? Hindi siya entitled. Praise God. So, pero tuloy ho natin, nasa sidetrack lang ho ako doon. Pero ito ang pag-uusapan natin. Yung pangatlo, she will give birth to a son. And he will be called, Emmanuel. Meaning, God is with us. 3 names po ang binanggit dito. Kung makikita niyo po yung inyong notes, mauunahan niyo na ako na ito yung sinasabi ni Pastor na 3 pangalan. So tingnan ho natin, ano yung 3 names na ito. Unang-una po, yun pong the Lord Jesus is your leader. Bakit ko po nasabing si Lord Jesus na leader? Yung pong word na Messiah, yun po ay, it is the Hebrew word na Mashiach, meaning chosen one or anointed one. In the New Testament, yun po yung Greek, siya po ay Christus o Christos. Doon po galing yung word na Christ. Kaya po ang Panginoong Hesus, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay Jesus, hindi niya po apelido yung Christ. Amen? Hindi po apelido, siguro apelido ni Lord Christ. Hindi po. Yun po ay title niya. Amen? Yun po ay function ni Lord Jesus Christ, meaning anointed one. A leader. Yung pong word na anointed one, ang mga ina-anoint po sa Old Testament, or yung na nagiging Messiah, or yung ina-anoint, or ang una po ay yung king. Sabi natin king. Priest. High priest at prophet. Ito po yung mga may function ng leadership. That's why when we say Jesus Christ, hindi po mura yun. I mean, marami po sa nagiging mura na yung sa iba. Jesus Christ! Hindi po ba? Huwag po natin namang gamitin yun. Amen? Isa lang nga, sabi ng isang preacher na napakinggan ko, bakit daw malimit yung ibang sinasabi yun. Amen. Una-una panglilibak. Pero, alam natin kasi na may kapangyarihan yung pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya minsan, ginagamit lang yung ibang ganon. Nakarinig na ho, lagi ko sinasabi ito, nakarinig na ho ba kayo na nagsabing, Muhammad, na nagalit, Muhammad naman ho! Hindi, malimit Jesus Christ. Kasi ewan ko, bakit nalilibak nila. Pero, alam ko lang kapag sinasabi ng mga taong yun, siniglayin ko, Lord, kumilos yung kapangyarihan ng pangalan mo sa taong nagsasabi niya. Na hindi niya lang binanggit yun. Pero pahubang napapabanggit dito, parang mannerism niya sabihin, Jesus Christ. Jeez na lang, jeez. Or, yeah, di ba? Christ. Pero, I pray wala na po. Pag nanonood ako ng mga movies, at nasa babanggit po yun, napapaganon ako, di po ba? Huwag naman, napapaganon. Siguro nasanay na lang kung dapat wag gamitin yun. Amen? At i-honor yung pangalan ng Jesus Christ. So when we call Christos, meaning nun ay leader. So when you say, you Jesus, you are my Christ, we say that Jesus, you are my leader. Amen? Sabi ko sa Isaiah, when we say leader, siya yung masusunod sa buhay natin. Ito, ayan po yung verse. Verse 18 yon. Jesus na Messiah was born. Sabi ko sa Isaiah, ito yung sumunod na verse, verse 9, chapter 9, verse 6 and 7. Amen? Shinare po sa atin Sister Lina to. Pero yung point dito ng Sister Lina is, the name of Jesus is wonderful. At ito pong messianic prophecy to, this is a Christ prophecy. Ito prophecy nito yung nakapoint kay Lord Jesus Christ at finulfill ni Lord Jesus Christ. Ito pang sabi sa verse 6, for a child is born to us, a son is given to us, and the government will rest on his, where? Shoulders. So there is a government, and the government is upon him. Will rest on the child. And this child is the Lord Jesus Christ. This will be his what? Royal title. So he's what? King. He's Melech. So Jesus Melech, pinag-usapan natin last week. Sabi rito, the royal titles of this king is the wonderful king. He is the counselor king. He is the mighty God and king. He is the everlasting Father. He is the Prince of Persia. The Prince of
Peace. Nagbabasa mo kayo. Verse 7. His ever-expanding, peaceful government will never end. Gobyerno po sa mundong ito, nag-end. Simulan po natin sa Persian Empire. Amen? Natapos mo yun. Pumasok ang, ano ba? Babylonian Empire. Tama po? Naunsin ba na una? Babylonian Empire muna. And then Persian Empire. And then Grecian Empire. And then Roman Empire. At pagkatapos doon ng fall ng Roman Empire, naglabasan na po yung United Kingdom and so on and so forth. At ngayon po US, Amen, American Empire. At yung Sleeping Dragon ay nabubuhay na ho ngayon, yung China. Pero po sa China, ang dami pa rin pong mga dynasties na lumabas doon. Pero lahat po yun, natapos. Amen? Natapos mo yung dynasty ni Jumong. Sa Korea yun. Amen? Mga nanonood ng Korean telenovela. Pero sabi ho dito, take note, He's ever expanding. We have a leader. Na itong leader natin, ang kanyang pag-rule is ever expanding. Yung kingdom ni Lord Jesus Christ until now nag-expand. At ginagamit tayo ni Lord na mag-extend itong kingdom nito. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Palakpakan niyo rin. Sama niyo ng palakpak sa bawat isa na nagpapagamit kayo sa gobyerno ng Panginoon. At ang gobyerno ni Lord, peaceful government. Nakita na ho ba kayo ng naging peaceful government sa buong mundo? Wala pa ho eh. Sabi nga ho, mas marami pa yung gera kaysa sa peace. Diba? Laging nire-request siya ng mga beauty queen. Peace to the world. Di ba? I want, world peace. Ay, nakaganyan po. I want world peace. Major world peace. Nasabi pa natin yun. Peaceful government. Eto maganda. Peaceful government will never end. He will rule. How many years? How many years, church? Forever with fairness and justice from the throne of his ancestor David. That's why, sabi yun sa binasa natin sa chapter 1 ng Matthew, he is the son of David. Sabi yun doon, talaga namang galing siya dahil si Mary po ay galing sa lipi ni David, Judah ho rin siya, no po, galing siya sa tribe ni Judah, physically at literally talagang nanggaling siya sa lipi ni David. At ito rin po ay isang messianic title, the Son of David. The passionate commitment of the Lord Almighty will guarantee this. May guarantee po. When you make the Lord Jesus Christ your leader, lagi pong may guarantee. Debt-free guarantee. Nabasa natin kanina. Guarantee of peace. Kaya po pag si Lord Jesus Christ ang naglilid sa atin, may kapayapaan tayo sa gitna ng mga balitang hindi maganda. Next month daw, tataas na naman ang kuryente. Nabalitaan niyo ho? Kung wala kang peace at wala ka sa leadership ni Christ, kakabahan ka. Amen? Kasi magdadagdag ka na naman ng pambayad sa kuryente, mababawasan naman yung pambaon ng anak mo, yun na namang mga dapat mong pambili sa pagkain, mababawas dahil mapupunta ron. Kasi yung natatanggap mo namang sweldo, ganun pa rin, di po ba? At marami ka ng pag-iisipan. Kung umaasa ka kay Jesus Christ na leader mo siya, may guarantee. At yung guarantee ibibigay niya, kahit yung sweldo mo hindi naman nag-increase, kahit ayaw pa mag-increase ng mga employer natin, hindi mo napupuna, sumasapat yung iyong kinikita, at sumusobra pa, may pambili ka pa ng mga bagay-bagay na kailangan mo. Meron ka pang red ribbon paminsan-minsan. Di po ba? At nakikita mo yung pagpapala ng Panginoon. Kasi may guarantee po ito sa leader natin. Amen? Marami na pong nag-guarantee na leader. Si Obama po, nag-guarantee ng peace sa Amerika at ng prosperity. Pero na-frustrate din yung marami ngayon sa Amerika. Amen? At hindi mo natin aasahan na ang talagang guarantee nitong ating si Pinoy ay gano'n dahil 6 na taon ng kanyang pagkilos ay pag-pray mo natin kaya tayo po tinatawagan ng Panginoon na manalangin. Pero wag mo kayong mawala ng hope kung si Pinoy lang ang leader mo, pwede kang ma-frustrate. Si Noynoy Aquino ho. Pero ang tunay mong leader ay si Lord Jesus Christ, may guarantee daw. Guarantee na siya ang bahala. May fairness, may justice, peaceful government, expanding, and even yung lahat ng pangailangan natin, siyang bahala sa atin. So ano gagawin natin? Make Him your King. Make Him your Jehovah Melech. Make Him your leader. Tuloy natin. Kaya sabi ko rito, ito yung susumunod na katotohanan, yung men on the road to Emmaus,
Meron din po ganitong idea kay Lord Jesus Christ. Patutunayan lang natin kung sa Lord Jesus Christ ba talaga leader.